Maunlad na, agrikultura maunlad na, agrikultura maunlad na, agrikultura maunlad na, agrikultura, agrikultura. Kapeng Alamid, kakaiba ito. At dahil kakaiba ang paraan ng produksyon nito, masarap at may kamahalan pa. Magandang araw, ako po si Amelyn Veloso. Sama-sama nating alamin ang tungkol sa Kapeng Alamid, dito lamang sa bagong maunlad na agrikultura. Sa episode na ito, muli naming kukumustahin ang industriya ng pagkakape sa bansa. Ang local coffee industry natin still growing, no? At saka ito tinututukan natin ngayon sa Pilipinas na mapalago pa ito. Magtutungo kami sa Malarayat upang tikman ang mamahalin at kakaibang kape. Hindi mo iisipin na yan ang pinakamahal na kape sa buong mundo. Ayan. So, it gives a different perspective sa mga natin na kahit hindi mo akalain na may pagkakakitain tayo sa bundok, eto na yun. Kikita at kikita tayo. At hindi lang yun, nakakatulong pa tayo. At babalitaan namin kayo sa mga nagaganap sa mundo ng pagsasaka. Ang lahat ng yan dito lamang sa bagong maunlad na agrikultura. Masaganang, likas yaman, kabukiran, kabundukan, kagubatan. Maunlad na, agrikultura maunlad na, agrikultura maunlad na, agrikultura maunlad na, agrikultura, agrikultura. Basta't pananim ang pinag-uusapan, sukin na natin ang Bureau of Plant Industry. Pero sa araw na po ito, hindi natin pag-uusapan direkta ang paghahalaman, kundi pag-uusapan naman natin ang isa sa mga industriya na lalo pang lumalakas. At makakausap natin po sa araw na ito ang direktor po ng Bureau of Plant Industry, si Director Joel Rudinas. Magandang araw, sir. Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood at tumatangkilik dito sa programang ito. Talagang importante itong pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Yes, kasi alam mo naman, di ba, in most of the places that we go to, parating may nakikita tayong isang cafe. Yes. At iba't ibang kape ang naiinom natin mula pa sa iba't ibang bansa. Pero siguro maganda na rin na alamin na rin natin ang tungkol naman sa sariling atin, the local coffee industry. So yun po ang tutuunan natin ng pansin sa araw na ito, sir. So kamusta naman po ang local coffee industry natin? Ang local coffee industry natin is still growing, no? At saka ito tinututukan natin ngayon sa Pilipinas na mapalago pa ito. Pero marami rin natututo na ang kape pala may mga health benefits. Oh, yes. It was even glamorized to the Yes. point nga na meron kang maraming mga coffee joints dyan ngayon. At kung maaari nga, nagsosource na rin sila dito sa atin sa Pilipinas. Yes. Meron tayong mga varieties dito na pwede ihalo. Nagtataglay siya ng mga characteristics na kasing sarap, kasing bango ng mga galing sa labas. Oo naman. Sir, nabanggit mo nga yung demand nga sa kape. Nami-meet na ba ng mga suppliers natin itong demand sa kape dito sa ating bansa? Malaki pang gagawin natin. The estimated demand sa kape dito sa Pilipinas was estimated last year at 65,000 metric tons. Pero ang production natin na estimate, lumalabas na wala pa nga tayong kalahati, 28,000 metric tons lang. Oo, kaya kulang na kulang pa. Ang mga dati kasing mga kapihan nung araw, medyo matatanda na, walang masyadong rejuvenation. Pwede i-rejuvenate lang natin yun eh. Kaya lang, karamihan din nito nag-move to other crops, other commodities. Ngayon, ang pinakamalaking area na merong kape, nandun sa Mindanao. Siyempre, dito sa Luzon, you still have the traditional areas, no? Like Cavite, Batangas.
So, ang ano ngayon, dalawa ang thrust natin sa programa. Number one is i-ano natin yung mga specialty at saka aromatic coffee. Yes. Mag-establish tayo ng more areas. And then second, iangat natin yung production from 400 to 600 kilos at least, no, by 2012. Nirereklamo ng mga karamihan sa mga nagtatanim, sabi nila, nagtatanim na nga ho kami, pero nung mag-harvest kami, hindi naman ano kung saan namin ipagbibili yung ano natin. So, ang inaano namin is, okay, yung private sector mismo, silang i-involve na natin dito para sila mismo, magkokontrata na sila or may kausap na sila na kung magtatanim ka, o sige, kami tutulong. Ito ang specialty brands namin, ganitong klaseng kape ang kailangan namin. And then on the ground, yung mga regional field units ng Department of Agriculture, no? Nakapag-identify sila ng tinatawag nating agribusiness lands na pwedeng pagtamnan ng mga sari-saring mga commodities, most especially coffee. Kaya lang, merong mga areas na talaga na we don't have to replant. It's just a matter of rejuvenating. Pag sinabi rejuvenating, Pag rejuvenating, meaning to say, i-prune natin ng konti and allow laterals to grow, select the most appropriate branch na i-foster natin, i-nurture natin, and then support it, no? It's given the proper environment to be productive, and then yun. Pwede. Oo, pwede magsimula ulit. We also look for varieties in our malawak available pala ang coffee. oportunidad dito Yes. sa kape talaga, sir. At isa na doon sa kumbaga mga novelty coffees or mga specialty coffees, ito nga yung sumisikat na kapeng alamid. Oh yes, oo talaga. Alam mo ba, minsan nag-order ako Para sa hindi pa alam, ano Oo. po ba itong kapeng alamid? Itong kape alamid, these are kape na galing sa alamid, kinain ng alamid, tapos nung i-expel na niya from the kasi yung mga gastric juices niya, yun ang pinoprocess yung kape. That's very, very interesting na some people find this as a novelty coffee and hindi ko matikman kasi mahal eh. Medyo mahal talaga siya, sir. Pero sir, even with that, ang DA po ba at ang BPI, meron po ba kayong kumbaga mga isinusulong na mga proyekto or kung anumang mga bagay-bagay para po ma-promote din natin itong kapeng alamid? Right now, ang ano natin is kung ano nang meron dyan at saka kung possibly expansion, of course, susuportahan natin to. Malaking value adding ito eh, di ba? Can you just imagine the beans selling the 10,000 na kilos or something like Oo that. nga, kinabahan nga ako. Sabi ko, napaka-precious pala itong kape ito. But there is a market for it, no? At saka malaki ang returns for some people who are into it. But the major or the bigger consumption area is still yung ordinary coffee, which consists now of your Robusta, Arabica, Liberica, yung mga ganon. So sir, lastly siguro sir, how would you parang encourage or i-encourage mo naman yung ating tayong lahat kung gaano ito magiging beneficial, hindi lamang doon sa nasa coffee industry, pati na rin sa ating mga Pinoy, kung ating susuportahan